Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay sumapit na sa wakas ng Pasko ng muling pagkabuhay. Ito na po yung 50th day mula ng ating Panginoong Hesukristo ay muling nabuhay. Isa po ito sa mga kadahilanan kung bakit tinawag ang linggong ito na Pentecostes, meaning po 50. Ang mga iba pa pong kadahilanan kung bakit po tinawag na Pentecostes, sa lumang tipan, sa Old Testament po, makikita po natin na ito po yung kapistahan ng mga ani, Feast of the Harvest. At sumunod, ito din po yung pag-alala kung papaanong ang Ten Commandments mula po sa bundok ng Sinai, sa Mount Sinai, ay ibinaba at minahal ng mga Hudyo. Ito po yung pagtingin ng mga tao during the Old Testament era. At pagdating naman po sa New Testament, makikita po natin na itong 50 days na ito ay nagpapakita kung papaanong isinugo ng ating Panginoong Hesukristo ang Espiritu Santo. Ipinapakita po sa atin ng ating Panginoon, bagamat siya ay lumisan na sa mundong ito, pero hindi niya lubusang ginawa iyon. Nagsugo siya ng Paraklito, nagsugo siya ng advocate para sa atin pong lahat. At ito po, makikita natin na itong advocate na ito, ang Espiritu Santo, na it brings unity and harmony sa buhay ng mga disipulo. Bakit po? Kung babalikan po natin yung unang pagbasa, sabi po sa atin, sila ay nasa isang lugar, pero hindi sila magkaintindihan. Mayroong pagkakataon na sa buhay ng mga alagad, hindi sila magkaintindihan dahil mayroong language barrier na tinatawag. Pero noong bumaba ang Espiritu Santo, noong sinugo ng ating Panginoon ang Espiritu Santo, nagkaroon sila ng pagkakaunawaan. Mayroong kakayahan ang Espiritu Santo na maunawaan natin yung mga nahihirapan tayong unawain sapagkat ito ay biyaya ng Diyos. Ipinapakita po sa atin na sa unang pagbasa, there are differences. Mayroong pagkakaiba-iba ang mga disipulo, ang mga alagad. Pero sinira ng Espiritu Santo yung pagkakaiba-iba na yon so that the disciples ay magkaroon ng one mind and one heart in the Lord. Kaya po, hindi po ba sa lahat ng panig ng daigdig, sa lahat ng sulok ng mundo, they tried to proclaim the good news of the Lord. Dahil silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo. Silang lahat ay nilikuban ng Espiritu Santo. Kaya yung desire nila para ipahayag yung mabuting balita ay talagang they are really eager to proclaim the Word of God. Nandoon yung biyaya ng Espiritu Santo. Nandoon yung paggabay ng Espiritu Santo sa buhay ng mga alagad. At syempre, kaakibat po nito,
nagkaroon na ng pagkakaisa, nagkaroon na ng pagkakaunawaan, mayroon misyon yung mga alagad. Mayroong dapat gawin. Hindi po ba, one mind and one heart with the Lord na. Pero there is also purpose kung bakit nangyari iyon. Upang sa buhay ng mga alagad, sila ay patuloy na sumunod sa atin pong Panginoong Hesukristo. At paano po tayo makasusunod? Paano po natin makikita na ang Espiritu Santo ay tunay na sumasa atin pong buhay bilang mga Kristiyano? In-enumerate po sa atin ng ikalawang pagbasa yung mga hindi bunga ng Espiritu Santo. Yung mga daan upang tayo ay mahulog sa pita ng laman. And at the same time, on the other hand, nandoon yung mga bunga ng Espiritu Santo. The fruits of the Holy Spirit ay nananahan sa atin pong lahat. Mayroong ginagawa ang Espiritu sa atin pong buhay. Hindi po ba nung tayo po ay kinumpilan, no? Ito po yung sakramento na nakalaan para sa Espiritu Santo. Pinagtitibay ng Espiritu Santo ang atin pong pananampalataya, ang atin pong ugnayan sa Diyos. Kaya po yung kaninang in-enumerate, no, sa atin pong ikalawang pagbasa, ito yung ginagawa ng Espiritu Santo sa atin pong buhay. Ito yung pagbabago na dulot ng banal na Espiritu. Sabi po ng isang pilosopo, si Heraclitus po, no, sabi niya, everything changes, nothing remains. Lahat daw po ay nagbabago. At totoo naman po, sa buhay po nating mga tao, laging mayroong pagbabago. Yun yung constant. Laging mayroong nangyayari sa atin pong buhay upang makilala natin lalo ang Diyos sa atin pong buhay. Laging mayroong nangyayari sa atin pong puso. No? Siyempre po, kapag may nangyayaring sa atin pong puso, it is always for the good. Laging para sa kabutihan. Laging tungo kung papaanong tayo ay lalong makapaglilingkod sa Diyos. Yun po ang ginagawa sa atin ng Espiritu Santo. It moves us closer to one another, closer to God. Kaya po kung titignan natin sa ikalawang pagbasa, hindi po ba yung in-enumerate din yung mga kadalasang nahuhulog ang mga tao sa pita ng laman. Pero, ipinapakita din sa atin na mayroong kaganapan kapag tayo ay nagbago sa atin pong buhay. Mayroon tayong patutunguhan, mayroong Diyos na sumusubaybay sa atin sapagkat tayo ay patuloy na ginagabayan sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isa pa pong sabi sa atin ni San Pablo, hindi po ba? Your body is the temple of the Holy Spirit. Kaya po dapat gano'n na lang yung pagpapahalaga natin sa banal na Espiritu. Gano'n na lang dapat yung pagpapahalaga natin sa atin pong mga katawan, sa atin pong katawang lupa. Because the Holy Spirit is dwelling sa atin pong buhay. Nananahan ang Espiritu Santo sa atin pong lahat. Kaya po, tayo po bilang mga napuspos ng Espiritu sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo, ay magkaroon ng puso na handang sumunod at laging bukas sa kalooban ng Diyos. Inihanda natin ang atin pong katawan,
Ang Holy Spirit na po ang bahalang mag-bear fruit sa atin pong buhay. Kaya po napakahalaga ng patuloy nating pananalangin kay Jesus, sa Espiritu at sa Ama, nang sa gayon ay patuloy nga na maging makabuluhan, patuloy nga na tayo ay maging biyaya sa isa't isa. Amen.